Wow, grabe. Triple kill. Hindi ako nakailag dun ah. Hindi naman ako ganoon katanda sa inyo no. Wala talagang filter yung bibig mo. Tsaka ate na kita kasi ate ka ng sweetheart ko. Gusto ko nang pakasalan sa Elena pero ayaw niyang pumayag pag wala ka sa araw ng kasal namin. Nagmamakaawa na ako sa'yo. Ano bang kailangan kong gawin para sumama ka na sa akin pa uwi? Gagawin mo ba? Oo, kahit ano pa yan. Alang-alang sa little body ko. Yatsa ka talaga. Hala, magtinda ka dito. Kailangan mabili lahat yan ngayong araw. Walang matitira. Pag nabenta ko to lahat, sasama na kayo ni Courtney sa akin? Todong ngiting tanong ni Vince. Hindi. Pag naubos yan, pag-iisipan ko pa lang. Napanguso naman si Vince sa sinabi ng best friend. Hoy, bakit nagubad ka ng t-shirt? Magdamit ka nga. Huwag ka nga magulo, hipag. Strategy ko to para dagsain tayo ng customers. Watch and learn. Hindi may pagkakaila ang ganda lalaki ni Vince. Kayumanggi ang balat niya, matangkad at makisig ang pangangatawan, wavy ang buhok at may malakiller smile. Meron din itong six-pack abs. May pagmamalaki naman talaga si Vince. Hindi nga nagtagal ay dinagsana sila ng customer at ilang sandali pa ay naubos na nga lahat ng paninda ni Elise. Ipinagmamayabang naman iyon ni Vince kay Elise. Nabutan ni Kian ang ganoong eksena ng dalawa na nagkakasiyahan at hubad-baro pa ang katawan ni Vince. Parang gusto na niyang sapakin si Vince na mga sandaling iyon at ikulong na lang si Elise sa kwarto niya. Nagsaselos siya. Sobrang selos ang nararamdaman niya ngayon. Kinagabihan ay balak pasukin ni Kian si Elise sa bahay nito. Bahala nang magalit sa kanyang asawa. Desperado na talaga siya. Nakaalis naman na si Vince. Sa resort na, pag-aari ni Kaden muna siya pansamantalang nanirahan, kagaya ng kay Francine noon. Araw-araw na lang siyang pumupunta kay Elise para pilitin itong sumama sa Cavite. Hating gabi na nang makapasok si Kian sa tahanan ng mag-ina niya. Yari lang kasi ito sa light materials kaya madali lang sirain. Mas lalo siyang magpupursige na bawiin ang mag-ina niya dahil hindi sila safe sa tinitirhan ng mga ito. Mahimbing na natutulog ang mag-ina. Wala silang katre. Nasa lapag lang ng sahig ang foam nila. Tumabi siya kay Elise na nakatalikod sa bahagi niya. Niyakap niya si Elise at hinalikan sa labi. Sobrang namiss ni Kian si Elise. Napamulat naman si Elise ng mata nang maramdaman niya na may humawak sa dibdib niya at minasahe ito. Sisigaw sana siya nang maunahan siya ni Kian takpan ang bibig niya. Takot na takot si Elise dahil iniisip niya na napasok sila ng masamang loob at baka patayin silang mag-ina. Hindi na pumalag si Elise dahil ayaw niyang saktan silang mag-ina ng kung sino man ang taong katabi niya ngayon. Napakadilim sa paligid at walang maaninag si Elise. Huwag po. May anak at asawa na po ako, huwag. Kinakabahang sabi ni Elise. Hindi sumagot ang lalaki at bigla na lang nito siyang inangkin. Wala na si Elise magawa kundi hayaan na lang ang nagsasamantala sa kanya ngayon. Ayaw man niyang aminin pero kakaiba ang dulot nitong sarap sa kanya. Pakiramdam niya ay kaniig niya lang ay ang asawa niya. Hindi naman niya iniisip na si Kian ang lalaki ito dahil hindi alam ni Kian kung nasaan silang mag-ina. At kung nasabi man ni Francine bakit ngayon lang pumunta ang asawa niya. Alam niyang galit ito sa kanya kaya hindi na siya umaasang mahanap o hahanapin pa silang mag-ina ni Kian. Sobrang saya ni Kian sa mga sandaling ito. Sa wakas na angkin niyang muli ang asawa. Wala na siyang pakaalam kung may ibang lalaki pa ito. Buong magdamag niyang inangkin ng asawa hanggang sa nawala na ito ng malay dahil sa sobrang pagod at antok. I love you. Huling narinig ni Elise bago siya nawala ng malay. Kinaumagahan ay hindi halos makabangon si Elise dahil sa sobrang sakit ng katawan niya. She feels sore. Napabalik siya ng bangon nang maalala ang nangyari kagabi. Agad niyang hinanap ng paningin ng anak. Panaginip lang ba yun? Pero bakit ang sakit ng katawan ko? Naguguluhang tanong ni Elise sa sarili. Wow, Papa, ang sarap ng almusal natin. Magaling ka pala magluto, Papa. Narinig ni Elise na sabi ni Courtney. Pinilit niyang bumangon para puntahan ang anak. Pagkabukas niya sa pintuan ng kwarto nila ay nagulat siyang makita ang asawa niya na nakahubad-baro at naghahain ng pagkain. Mama, andito na si Papa. Napalingon naman si Kian kay Elise at binigyan ito ng napakatamis ng ngiti. Good morning, mahal. Lumapit si Kian kay Elise at binigyan ito ng mabilis na halik sa labi. Inakay niya rin si Elise para makaupo na. Kian? Paano mo ko minahanap? Paano ko nakapasok dito sa loob? Ikaw ba yung
Yes, ako yun, mahal. I miss you. Ubod ng tamis ng ngiting bulong ni Kian. Parang nangamatis naman si Elise. Nahihiyang napayuko siya ng ulo dahil bigla siyang kinilig. Bakit ka nga pala nandito? Nauutal na tanong ni Elise. Para bawiin ang asawa at anak ko. Mamaya na natin pag-usapan yan, kumain na muna tayo. Inasikaso ni Kian na mag-ina niya. Siya ang nagsasando kay Elise at Courtney at tagasali ng tubig. Habang kumakain ay may kumatok sa pintuan ng bahay. Si Kian na ang nagbukas ng pinto at nabungaran niya si Vince na may bit-bit na supot ng pagkain. Naningkit naman ang mga mata sa kanya ni Vince dahil nakahubad baro si Kian at kitang-kita ang well-defined body shape ni Kian. Maski ang mga marites ay napapatulala kay Kian. At ang iba naman ay nagbubulungan dahil ngayon lang sila nakakita ng dalawang nagagwapuhang lalaki sa bahay ni Elise. Who are you? Where's Elise and Courtney? Me? Elise, husband, and Courtney's father. And you? Who dumb are you? Oh, so you're that bastard. Nagbalik ka pa. Hinablot ni Kian ang polo shirt ni Vince sa leeg. Mahal? Sino yan? Oh, Vince, andito ka na naman? Grabe, ang tapang pala ng asawa mo, ate. Gusto ko sapakin. Threatened ata sa kagupuhan ko. Ate? Nagtatakang tanong ni Kian. Bakit kasi andito ka na naman? Makikikain. Papasukin niyo muna kasi ako. Madami pa naman akong dalang pasalubong, oh. Yung asawa mo ayaw kong bitawan. Hinawakan naman ni Elise ang kamay ni Kian na nakahawak sa damit ni Kian. Let him go, mahal. Please. Nakikita tayo ng mga kapitbahay. Binitawan naman ni Kian ang damit ni Vince pero masama pa rin ang tingin niya rito. Kahit hindi yayain, ay kusa namang kumain si Vince at nakasabay sa kanila. Tuwang-tuwa naman si Courtney dahil sa mga dala ni Vince. May kasama pa kasi mga laruan. Kung nakamamatay lang ang pagtingin ng masama, kanina pa sana nakabulagta si Vince. Wala namang pakaalam si Vince at parang nangaasar pa. Halos umusok naman ang ilong ni Kian na biglang umakbay si Vince kay Elise at may ibinulong dito. Napatingin naman si Elise kay Kian. Kakatapos lang nilang kumain at nagliligpit na. Napipikon na talaga si Kian kaya bigla na lang niyang hinila si Elise palayo kay Vince. Tawang-tawa naman si Vince sa reaksyon ni Kian. Ang saloso naman ang asawa mo. Parang may binulong lang eh. Pinagsaselos lang naman talaga niya si Kian. Gusto niya lang itong asarin. Kanina pa ako nagtitimpi sa'yo. Masasapak na talaga kita. Wala kang karapatang hawakan ng asawa ko. Mahal, tama na yan. Tumigil ka na nga dyan, Vince Russell. Sita sa kanila ni Elise. Busy naman si Courtney manood ng TV. Niyakag ni Elise pabalik sa kwarto para pakalmahin ang asawa dahil ang sama na ng timpla nito. Pinaupo niya si Kian sa silyang nandoon sa loob ng kwarto. Naganap naman si Elise ng pwedeng suotin ni Kian. Nakita naman ang loose shirt niya na kulay puti. Pinunasan muna niya ang pawis sa katawan ng asawa bago isinuot dito ang puting loose shirt na halos hindi na magkasya sa asawa. Mas lalong lumaki ang katawan ni Kian sa nakalipas na taon. Lumapad ang balikat at nagkaroon ng muscles. Hinapit naman ni Kian sa bawang si Elise at isinubsob ang mukha sa tiyan ng asawa. Who is he? Tanong ni Kian habang sinusuklay ni Elise ang buhok ni Kian gamit ang kamay. He's my childhood best friend at mapapangasawa na ng kapatid kong si Elana. I'm jealous. Siya yung lalaki nakita ko na kayakap mo. Kayakap? Kailan? Sa MOA. Sunundan kita noon dahil naghihinala ako na may lalaki ka. Lagi ka kasing may kachat at kausap. Tapos ibababa mo pagpalapit na ako sa'yo. Natawa naman si Elisa narinig. Kaya ka ba nanlamig sa akin noon? Dahil akala mo may ibang lalaki ako? Bakit pa kita inagaw kung iba naman palang gusto ko? Tinanggap ko lahat ng sampal, sabunot at masasakit na salita ni Francine tapos ganun na lang yun? Napanguso naman si Kian at humigpit ang yakap kay Elise. Sorry, mahal. Nagkamali ako. Sorry kung naginala lang ako. Basta at hindi mo na inalaman totoo. Sorry. Sorry talaga, mahal. Sana'y bumalik pa tayo sa dati. Oplan, muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Matagal na kitang pinatawad, mahal. At ikaw lang naman talaga mula noon hanggang ngayon. Talaga? Pagsimula tayong muli, mahal ko. Babawi ako sa inyo ng anak natin. Tapos, dadagdagan pa natin ng marami. Oo na. Dami mong alam. Alisin mo nga yung kamay mo sa dibdib ko. Magsisimula na nga tayo ngayon na buuin ang kapatid ni Courtney. Kian.
Baby, gusto ko ng minatamis na saba. Baby, gising ka muna. Gusto na baby natin kumain ng minatamis na saba, please. Yes, baby. Just 5 minutes more, please. It's already 3:15 a.m. Napanguso naman ako. Gusto ko na talagang kumain nun eh. Naglalaway na talaga ako. Feeling ko magiging good mood lang ako pag nakain ko na yun. Pitikin ko kayang itlog na lalaking ito para bumangon. Oh, baby. Mabangon na nga eh. Ang harsh mo talaga sa akin. Gusto mo pa kasi yung nasasaktan ka muna bago sumunod. Hala, ipagluto mo mahal na rin na. Sarap ng buhay mo dyan, patulog-tulog ka lang habang ako nahihirapan sa paglilihi at pagbubuntis. I love you, buntis. Ito na po, ipagluluto ko na kayo ng baby natin. Lambing ni Kayden habang hinihimas ang tiyan ko. Yang kamay mo. Ay, sorry baby. Akala ko tiyan mo pa eh. Parehas kasing matambok. Sabi ng manya kong asawa, sabay takbong palayo. Binato ko siya ng unan pero hindi naman tinamaan. Grabe, nakaka-boring mag-bed rest. Lagyan ko kaya ng house for sale itong bahay namin. Gusto ko nang tumuhad. Tumambling papasok sa opisina. Ay, busog. Nabusog ako sa saba ng asawa ko. Grabe, ang sarap. Craving satisfied. Makalipas ang 2 linggong nakaka-boring na bed rest, muli na akong pumasok sa opisina pero this time, sa office na ni Kayden. May mga bagong team leaders na ipinalit sa amin ni Kian. Magaganda at mababait naman sila. Si Miss Maymay at Miss Jane. Mga palabang team leaders din. Talaga nagpapakitang gila sila sa mga pinapasa nilang proposals ng new products at reports. Ang trabaho ko naman ngayon ay tulungan sa ibang task sa Jopet. Pero yung madadali lang sa akin dahil bawal ako ma-stress. Tamang filing lang at check ng reports. Taga-timpla na rin ng kape sa mahal kong asawa at syempre, taga-massage niya. Pag masakit ang ulo niya at pagod siya with extra service. Grabe naman kasing hormones ito. Ayaw paawat. Dati ako sumusuko sa asawa ko. Ngayon si Kayden na ang sumusuko sa akin. Baby, tae ka ba? Parang tangang tanong ni Kayden. Gusto mo masaktan, sir? Nakataas kilay kong tanong. Baby naman ang KJ. Sabihin mo bakit? Sabi niya with matching nakakalokong ngiti. At bakit? Mataray kong tanong. Gusto sana kitang ilabas mamaya. Atay ka. Alam mo baby, dati takot ako sa mga baliw eh. Ha? Bakit ngayon hindi na ba? Hindi na. Ngayon kasi asawa ko na siya. Baby naman eh. Sa'yo lang naman ako baliw na baliw eh. Mula tuktok ng bunbunan mo hanggang talampakan mo. Pangakong sa'yo lang ang buto ko. Ang puso ko. Puro kalokohan ang alam. Lunchtime namin ngayon at nandito kami sa mini pantry sa office ni Kayden. Dito madalas maganap ang kalokohan namin. What I mean is paglolokohan. Asaran ba? Basta, hirap pag-explain. Kasalukuyan ako nakakalong sa asawa ko at sinusubuan ako ng pagkain. Talagang alaga-alaga niya ako na halos ayaw na nga akong pakilusin. Ang tanging gagawin ko na lang daw ay ang mahalin siya at iungol ang pangalan niya. Ang galing. Kung ano-ano pa sinasabi ko pero maya-maya naman gumigiling na. Don't forget to drink vitamins, babe. Ingat kayo dyan, baby. I love you. Anong gusto mong pasalubong? Dinig kong sabi ni Jopet habang kausap si Yasmin sa cellphone. Ang sweet at caring naman pala ng soon-to-be daddy. Ang swerte namin ni Yasmin sa naging ama ng mga anak namin. Very responsible at maalaga. Palabas ako ngayon ng office ni Kayden at nadaanan ko yung station ni Jopet na malapit lang sa pintuan ng office. Nginitaan ko naman siya at ganun din siya sa akin. Papunta ako ngayon sa isa kong buntit din na kumaring expired. Makikimarites lang ako sa kanya. Pupunta lang ako sa dati kong department pero ang asawa ko napaka-OA, ang dami pang habilin. Huwag daw tatakbo, dahan-dahan daw sa paglalakad. Huwag daw sasabay sa elevator na may lalaki or maraming sakay. Baka daw maipit si baby. At kung ano-ano pa. Gusto pa akong ihatid. Diyos ko, ilang floor lang naman ang bababain ko. Hindi naman ako lalabas ng building. Ang blooming naman ng buntis. Magpubuntis na rin kaya ako. Baka sakaling maging blooming din ako. Natatawang sabi ni Jane, ang team leader na pumalit sa akin. Kaka, kanino ka naman magpapabuntis? Wala ka namang asawa. Kahit nga boyfriend. Pambabara naman ni Maymay, ang bagong team leader na pumalit kay Kian.
Makabalik na nga sa office. Kanina pa text ng text ang halipurot kong asawa. Kala mo laging lalayasan? Bahala na sila dyan magjusmisan. Pagkapasok ko sa office ay nakita ko ang asawa ko nakakunot noong nakatingin sa cellphone niya. Baby, may problema ba? Malambing kong tanong kay Kayden. Come here, baby. He said, pointing his lap. Umupo naman ako agad. Mom just called. They want to meet you and the kids. Kinabahan naman akong bigla sa sinabi ni Kayden. Matanggap kaya nila ako? Talaga? Kailan daw? Uuwi daw sila in 2 weeks. Don't be nervous, baby. Hindi sila nangangain ng buhay. Ako lang gagawa nun sa'yo. Malanding sabi ni Kayden sabay kagat ng labi niya. Ang timaway ng akit pa. Tapos papaakit naman ako. Talaga naman. Kasi hindi nila ako magustuhan eh. Kaya hindi ko maiwasan. Nakanguso ko sabi. Sino namang aayaw sa gaya mong very lovely person? Just be yourself. Don't worry about it. They will like you for sure. Wala na rin naman silang magagawa dahil magtatatlo ng anak natin. Kayden assured me while touching my belly. Pahimas-himas lang yan sa tiyan ko tapos mamaya lang sa iba na yan nakahawak. Baby, anong pangarap mo? Seryoso kong tanong sa kanya habang nakaupo pa rin sa lap niya. Why sudden question? Nung bata ako pangarap ko maging tanyag na negosyante. Pero nang makilala kita, ikaw na naging pangarap ko. Ang cheesy. Kilig ako. Kinilig naman ako doon. Pakis nga. Hinawakan ko magkabilang pisngi ni Kayden at tinalikan siya sa labi. Ikaw, baby, anong pangarap mo? Maging bigas. Nangaakit ko sabi habang pinapagapang ang kamay ko sa dibdib niya at isa-isang tinatanggal ang botones ng long sleeve niya. Huh? Seriously? Why, baby? Bigas. Kasi bukod sa mahal ka na, kinakain ka pa. Bulong ko sa tenga niya sabay kagat ng mahina sa earlobe niya. Oh, baby. Paano mo nagawa sa akin ito, Elvis? Niloko mo ako na mahabang panahon. Napakawalang hiya mo. Patawad, Eloisa. Hindi ko rin naman alam na nagkaanak pala kami ni Myrna noon. Wala siya sinabi sa akin na meron pala kaming anak. Kasalukuyan nag-iiyakan ngayon ang pamilya Recto. Alam na nilang lahat ang tungkol kay Elvisa na anak ng tatay ni Elena at Elise sa labas. Mas matanda lang ito ng halos 1 taon kay Elise. Si Elvisa ay naging anak ni Elvis sa ex-girlfriend nito nung kabataan niya. Naghiwalay sila mula nang makilala ni Elvis si Eloisa, ang nanay ni Elise at Elena. Agad na nahulog ang loob nila sa isa't isa at hindi kalaunan ay nakipaghiwalay na si Elvis kay Myrna na nanay ni Elvisa. Hindi na kinaya ng konsensya ni Elvis na may nagugustuhan na siyang iba habang may girlfriend pa siya kaya minabuti na niya itong tapusin ngunit hindi niya nalaman pa ang pagbubuntis nito. Tay, Nay, pangako po na poprotektahan ko si Elise at Courtney. Hindi ko sila hayaang masaktan ni Elvisa. Tama na yung 5 taong parusa sa amin ni Elise dahil sa nagawang mali namin noon kay Francine. Nakahingi na kami ng tawad sa kanya at napatawad na niya kami dalawa. Anak, Kian, gusto ko sana makausap si Elvisa. Hihingi ako ng tawad sa kanya. Kaya lang naman siya naging ganyan dahil hindi siya lumakang may kinikilalang ama. Gusto ko siyang makilala at makausap para hindi na niya pagigantihan ng mga kapatid niya. Ayoko siyang maging masamang tao. Pakiusap ni Elvis kay Kian. Gagawa po ako ng paraan, Tay. Makakaasa po kayo. Ngayon ang dating ng mga magulang ni Kayden. Abala ang lahat sa paghahanda para sa kanilang salusalo. Kasama ng magulang niya ang kanyang lolo Leonard. Kinakabahan naman si Francine dahil first time niyang ma-meet ang parents ng asawa niya. Walang problema kay Lolo Leonard dahil nakilala at nakasama na niya ito noon sa trabaho at masasabi niyang mabuting tao ang matanda. Naku-ready na ang lahat at hinihintay na lang ang pagdating ng in-laws ni Francine. Kinakabahan man ay pinilit niyang ngumiti ng normal. Welcome home, Mom, Dad, and Lola. Nasaan na ang mga apo ko? Oh gosh, 6 years old na sila bago ko pa manalaman. Wika naman ng mama ni Kayden na si Michelle. Mom, Dad, I want you to meet my lovely wife. Ang dakilang babae na nagsilang sa mga anak ko at sa mga susunod pa. My wife, Francine. Baby, they are Mommy Michelle and Daddy Livino. And of course,
Lola Leonardo, kilala mo na rin naman. My goodness, ang ganda mo pala, Iha. Saan ka ba nagtago ng mahabang panahon at hindi man lang nalaman na may mga apo na pala kami? Mom, huwag mong i-pressure ang misis ko. She's 3 months pregnant. Napatingin naman sila bigla sa tiyan ni Francine na may kaumbukan na. Malaki para sa 3 months pa lang. OMG, pagkakaapo na pala ulit ako. Kung hindi pa nagdaldal si Honeyloo, hindi pa namin malalaman ang tungkol dito. Pagmamaktol ni Michelle. Napakamot ulo naman si Francine at Kaden. Oh, that's my son. Nakarami ka na agad. Good job. Natatawang sabi ni Liovino. Welcome to the family, Iha. Pagbati ni Leonardo. Thank you po, Sir Leonardo. Natawa naman ang matanda sa itinawag sa kanya ni Francine. Lolo na lang, Iha. Parte ka naman na ng pamilya. Welcome to the family, Iha. Daddy na rin ang itawag mo sa akin. Isumbong mo sa akin pag may ginawang kalokohan itong anak ko. Sapak ang aabutin yan sa akin. Salamat po, Daddy. Nautal na sabi ni Francine. Niyakap naman siya ng mommy ni Kaden ng mahigpit. Ako naman ang mommy Michelle mo. Pasensya ka na kanina. Masyado kasi ako nabigla na may mga apo na pala kami nang hindi namin nalalaman. Masayang-masaya ako dahil kahit wala si Kaden, napalaki mo ng maayos sa mga apo ko. Salamat sa pagsilang sa kanila kahit nahirapan ka. Dama ni Francine ang init ng pagtanggap ng pamilya ng asawa niya. Nawala lahat ng kaba na nararamdaman niya kanina at napalitan ng saya. Nakilala ng mga lolo at lola ang kambal nilang apo at tuwang-tuwa talaga sila dahil akala nila'y baog si Kaden. Dahil lagpas na sa kalendaryo ang anak nila ay wala pa rin maibigay na apo sa kanila. Yun pala'y nakatago lang. Kasalukuyan silang nasa hapagkainan. Tanghalian nila ngayon at parang piyesta sa dami ng iba't ibang pagkain. Masaya din silang nagkukwentuhan. Tinanong sila ng matanda kung paano nagkakilala si Francine at Kaden. Hiyang-hiya naman si Francine na magkwento dahil nga one night stand lang naman talaga ang nangyari sa kanila ni Kaden. Nahihiya siyang ikwento na bumigay siya sa kagwapuhan ni Kaden na ilang oras niya palang nakilala. Si Kaden ang nagkwento lahat at grabe ang kilig ni Mommy Michelle nila. Talagang sila daw ang itinadhana. Matanong ko lang, anak. 3 months pa lang yan dyan mo pero parang pang 4 or 5 months na. Kambal ba ulit ay pinagbubuntis mo? Tanong ni Mommy Michelle kay Francine. Napatingin naman ang lahat kay Francine na tila nag-aantay din ng sagot. Ang alam ni Kaden na isang bata lang nasa tiyan ng asawa kaya pati siya ay nagtataka. Na-pressure naman si Francine na magkwento. Gusto niya sana surprisahin ang asawa niya tungkol doon. Hindi po kambal. Napakagatlabi na sabi ni Francine. Oh, is that so? It's okay. Naku, malaking bulas ata yung baby niyo, kaya ang laki ng tiyan mo. Samantalang ang liit mo lang naman. Wikang muli ni Mommy Michelle. Ano po kasi? Triplets pong ipinagbubuntis ko. Ah, ganun ba? Triplets lang. What? Holy shit. Oh! Sabay-sabay nilang wika sa narinig na sinabi ni Francine. Is that for real, baby? Triplets talaga sila? Napatayo naman si Kaden sa sobrang gulat. Ngumiti naman si Francine kay Kaden at tumango. Yes, baby. Magiging 5 na agad ang anak natin. Yay! Sana puro girls para marami akong kalaro. Sabi ni Faith. Tanging nasambit ni Francis. Si Kaden ay biglang natahimik at natulala. Tila ina-absorb pa ng husto ang sinabi ng asawa. Baby, are you okay? Tanong ni Francine kay Kaden. Maya-maya pa ay bigla nilang bumulagta si Kaden at nawalan ito ng malay. Oh my gosh, baby! Wake up! Wake up! Papa! Sambit ng kambal. Ipanda niyo sa sakyan, dali! Utos ni Daddy Liovino sa mga kasambahay. Agad nilang isunugod sa ospital si Kaden. Labis ang pag-aalala nila lalo na si Francine na nakaramdam bigla ng pagkahilo. Pinahiga muna ng magulang ni Kaden si Francine sa katabing hospital bed ni Kaden. Pina-check up na rin nila si Francine at okay naman daw ito. Doc, ano nangyari sa anak namin? Bigla na lang siyang hinimatay kanina. Nag-aalalang sabi ni Liovino. Nothing to worry, Mr. and Mrs. Guevara. Dala na rin ang puyat kaya siya nawala ng malay. Natutulog lang siya ngayon. Ilang araw ng pagpapahinga lang, magiging okay na siya. Kailangan niya lang lagi talagang makatulog ng sapat. Maraming salamat po, Doc. Nasobrahan din ata sa excitement ang anak niyo kaya na-trigger ang ilang nerves niya.
pero okay lang naman siya. Rarasatahan ko siya ng ilang vitamins. Agad na rin umalis ang doktor. Wala pa ring malay si Kayden at kasalukuyan naman tulog si Francine. Batang to. Nalaman lang na triplets ang anak, namatay na. Natatawang sabi ng daddy ni Kayden. Makapagsalita ka naman. Ganyan ka rin naman noong unang malaman mong buntis ako sa anak mo. Mana-mana lang yan. Napakamot ulo naman si Livino. Siyempre, excited at masaya siya nung time na yun eh. Akala kasi nila hindi na sila magkakaanak ni Michelle dahil meron din itong PCOS. Kaya nga nag-iisa lang si Kayden. Gusto man nilang sundan kaso hindi na talaga nabiyayaan. Masayang-masaya naman sila ngayon dahil bawing-bawi naman kay Kayden na nagkaroon ng kambal at ngayon nga ay triplets pa. Kinabukasan ay agad ding nakalabas si Kayden na masayang-masaya ang puso. Mas triple pa ngayon ang pag-aalaga at pag-aasikaso ni Kayden sa asawa niya, lalo pa at mas nahihirapan na si Francine ngayon. Madalas ay half day lang si Kayden sa opisina para mas matutukan si Francine. Nakakatulong naman niya ang mama ni Francine at mommy Michelle nila. Bagot na nga si Francine dahil halos ayaw na siyang pakilusin. Wala na siyang magawa na kahit na ano. Madalas nakahiga at nakaupo lang siya. Nagwa-walking lang siya tuwing umaga. Kahit 5 buwan na andyan ng asawa ay aktive pa rin sila pero dahan-dahan na nga lang. Hindi na binibigla at sinasagad ni Kayden ang plus size talong niya dahil baka umabot daw sa mga bibi niya. Mayupi pa daw ang ulo. Baka isumpa pa daw siya ng mga anak niya pag nagkataon. Madalas ay buko juice na lang ang ginagawa ni Francine o kaya ay umupo sa pako. Ayaw naman niyang matigang ng mahabang panahon ng asawa niya. Kawawa naman daw. Makalipas ang ilang buwan. Congratulations, Mr. Guevara. 3 boys. Mukhang bubuo ka ata ng basketball team ah. Naku, for sure malulungkot ang princess. Fate nila. Si Kuya Princess ang nagwagi. Hindi kasi nila lahat alam kung ano ang gender ng triplets. Mas ginusto nilang masurpresa sa araw ng paglabas nila. Ano po ipapangalan sa kanila, sir? Tanong na isang nurse kay Kayden. Para sa unang lumabas, yun, Brixton. Sa pangalawang lumabas, Jukes, Malik. At para sa huling lumabas, Trice, Kiefer. Ang first names ng triplets ay galing sa salitang French na ang ibig sabihin ay 1, 2 at 3. Sumunod naman ang doktor ni Alice. Dala na rin ng nurse ang napaka-cute na baby girl nila. Ano po ipapangalan kay baby girl, sir? Alicia, Bella. Ang bunso ko. Parang in love na sabi ni Billy. Ang doktor naman ni Yasmin ang pinakahuling lumabas. Isang baby girl din ang anak nila. Kamukhang-kamukha ni Jopet. Name po ni baby girl, sir? She's Yana Jewel. Naluluhang sabi ni Jopet habang nakatingin sa anak nila ni Yasmin. Ang pinagpuyatan nila sa Kabilaw Island. Kinasal na rin pala sila noong mag 4 months na ang tiyan ni Yasmin, pero civil wedding muna. Makalipas ang 1 taon ay magsa-celebrate na nga ang mga anak nila ng ika 1-year-old nila. Napagdesyonan na mag-asawang Francine at Kayden na ganapin ito sa Kabilaw Island. Doon na rin gaganapin ang first birthday ng anak ni Alice at Yasmin. Imbitado din ang mag-asawang Elise at Kian na may 7 buwang gulang na rin na baby boy. Maging si Elena at Vince Russell ay invited. Kasalukuyang nagdadalang tao sa Elena sa panganay nila. Nagkaayos na rin sila ni Francine. Humingi ng tawad sa Elena kay Francine sa masasakit at masamang paratang niya noon. Pero nilinaw niya na wala siyang kinalaman noon sa kumalat na issue kay Francine tungkol sa pagiging kabit niya. Nung una, ayun talaga ang plano niya pero nung marinig niya ang paliwanag ni Francine noon, napag-isip-isip niya na tama nga si Francine. Dapat alamin niya muna ang lahat. Hindi niya alam ng time na iyon na half-sister pala niya sa Elvisa. Ito rin kasi ang nagsabi sa kanya noon na kabit ni Kian si Francine, kaya nagkasira ang mag-asawa. Ayun naman pala, intensyon talaga ni Elvisa na sirain ang pamilya nila dahil sa sobrang inggit. Inggit na naipon mula pagkabata ni Elvisa. Ang nagpakalat naman noon ng mga malisyosong balita tungkol kay Francine ay si Jen at Aileen. Narinig kasi nila noon, sila Francine at Elena. Nag-uusap sa restroom kung saan nandoon sila sa loob ng cubicle. At lahat ng yun ay dahil din sa inggit dahil palaging sa Francine ang nagkakaroon ng magandang outcome sa proposals and reports. Ang dami talagang sinisirang buhay ng sobrang pagkainggit. Okay lang mainggit kung gagamitin mo lang ito bilang inspirasyon para makamit din ang pangarap mo o mga gusto mo. Nagiging masama lang ito kung gagawin mo sa masama, kagaya ng paninira sa kapwa. I promise,
Pagsapit natin ng 18, pakakasalan kita. Just wait for me. I will marry you, Courtney, Elizabeth.